Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 25. Tapos si Meredith ay gusto na akong itulak papasok. Nakatawa pa nga ito. Inilabas ko na lamang ang cellphone ko at tinext ko si Jan. Umaasang re-replyan din niya ako. Para naman may pagkabalahan ako. Napangiti agad ako. Nang makita kong wala pang 1 minuto ay may reply na agad ito. Iyong kuya-kuya ba yan? Puna ni Timothy na waring nanunukso. Si Jan, yung best friend ko. I saw it. Alin? Tanong ko, na ipinagpaliban ng pagsagot na naging reply ng kaibigan para lang tignan si Timothy na nasa driver's seat. Yung ngiti mo nung makita mo ang text niya. Napawi pa ang ngiti kay Meredith. Mukhang magkakaroon na ng love life ang kapatid ko ah. Usal nito, pareho silang tumawa. Hindi, natuwa lang ako na kahit malayo ako ay hindi nagbabago si Jan. 1 text away, 1 call away. Kaibigan ko lang talaga siya. Mas solid ang friendship ko kung hindi hahaluan ng ibang feelings. Wow, ibang klase ka talaga. Sana mapanindigan mo yan. Hanggang sa matapos ang pustahan natin. Nagkibit balikat lamang ako. Nang lumabas na ang sasakyan ng pamilya ni Timothy, ay umusad na rin ang sasakyan ni Tim. Nakuha pa na magpatugtog ng music at sinasabayan nyo ng dalawa. Same vibes, kaya compatible talaga sila. Nang makarating na sa restaurant, parang ako na naman yung others. Silang elegant na itsura. Ako ay nakatokong lang, tapos t-shirt. Nakasapatos din. Iyong outfit ng dalawa kong kasama ay 100 times na mas matino kumpara sa akin. Ayaw ko na ngang ihakbang papasok ang mga paa ko. Nauuna na yung magnobyo. Kaya nakakuha na naman ng time si Mrs. Paulo na dikitan ako at bulungan. Nahihiya ka? Dapat lang. Ang cheap ng itsura mo. Hindi ka ba marunong tumanggi kapag ka iniimbitahan ka ng dalawa? Masyadong linta. Sip-sip. Hanggang sa tingin pa'y nakikinabang? Opo. Para po sulit ang pagsipsip, ay libre nyo na rin po ako. Share your blessing po. No way. Sa susunod, sana naman, ay matuto kang tumanggi. Umira pa ito. Saka binangga ang balikat ko at pumasok na rin. Ako na lang ang naiwan. Yung ama pa pala ni Tim na may nakasalubong nakakilala at kausap niya ngayon. Pero mukhang tapos na. Kaya inabutan pa rin niya ako sa entrance. Let's go, Claudette! Yaya nito. Hindi na lang po yata ako papasok. Why? Hindi po ako bagay sa ganitong restaurant. Oh, come on. Sinong nagsabi? Ako lang po. Inakbayan ako nito. Wala ka bang salamin, iha? Or malabo ba ang iyong mga mata? Hindi mo ba nakikita ang sarili mo na kahit napakasimple ay napakaganda? Halika na, isipin mo na lamang na ako ang nag-imbita. Kaya naman, hindi ka pa pwedeng tumanggi. Bakit kaya sa tagal na nagsasama ang magulang ni Timothy ay hindi man lang nahawahan ng kabaitan ni Mr. Paulo ang misis nito? Kahit na si Chara, kahit kaunting kabaitan lang. Kaso, halatang pinagkaitan ang mag-ama nito. Si Timothy lang ang swerteng nagmana. Nang makarating kami sa table ng mga ito, ay agad akong niyaya ni Mary na maupo sa tabi niya. Hanggang sa left side naman niya ay si Timothy. Doon na rin ako naupo. Kahit pa obvious sa paningin ko ang pagkawala ng magandang mood na inabutan namin ni Mr. Paulo kanina. Iha, masarap ang sushi. For sure hindi ka pa nakakatikim nun. Kaya ako nang o-order para sa'yo. Kasalukuyang nagche-check ang mga ito sa menu. Hindi naman ako pamilyar sa mga ganong uri ng pagkain. Kaya naman, sinabi ko kay Mary
na kung ano ang gusto niya ay yun na lamang din ang akin. Ngunit bigla na lamang naging mabait ang ginang. Nagpresenta. Ngayon nga ay hindi ko alam kung paano tatanggihan ang offer nitong sushi. My gosh! Hindi ako mahilig sa ganong pagkain. Stick na lang kaya? Baka kasi hindi magustuhan ni Chloe yun eh. Singit naman ni Timothy. Pero paano natin malalaman kung hindi niya susubukan, hindi ba? Sige po, iba-ibang order nila. Kung sila'y maganang kumain, ako naman ay pilit na pilit. Yung paggagiliw ni Mrs. Paulo sa pakikipag-usap sa akin ay obvious na radar ko, ang kaplastikan niya. Hindi ko pinapahalatang hindi ko nagustuhan. Kinain kong pilit. Sila lang din ang masaya sa mga oras na yon na nakikipagkwentuhan. Mga kasosyalan na hindi ko maintindihan. Yung mga bags, jewelries, and cars na kasama sa luho nila. Hindi ko alam kung ano ang fascinating doon. Ganun talaga siguro kapag kalaki sa hirap. Si Meredith bago nakuha ang mga gusto niya, nagpakahirap para umasenso. How about you, Claudette? Nasubukan mo bang magtrabaho nung nag-aaral ka? Ako po ang nagpaaral sa sarili ko. Nag-apply rin po ako ng mga scholarship para may makakatulong sa pag-shoulder ng mga expenses ko sa school. Really? Waring hindi naniniwala ang matandang babae. Kaya naman tumango ako rito. Hindi ako naniniwala. For sure, suportado ka ng mga magulang mo. Mami Tessa, sa totoo po niyan, hindi po pinakikialaman ni Claudette ang mga padala ng mga magulang namin. Nakakabilib nga po itong kakambal ko eh. Kinaya po niya, kahit mahirap. Nagpursige po siyang patunayan na kaya niya talagang pagtapusin ang sarili niya ng pag-aaral. At kinaya po niya sa tulong din po ng mga part-time jobs niya. Wow! Unang kita ko pa lamang sa iyo, Iha. Alam ko nang fighter ka. Itong anak kong si Chara, sub-sub ito sa pag-aaral. Kaya bilang magulang, ginawa namin ng mami nila na maibigay ang lahat ng kailangan niya. Habang ikaw, pinagbuti ang pag-aaral habang may part-time job pa. Dad, kaya ko rin naman mag-part-time job nun ah. Walang nakakabilib sa ginagawa ni Claudette. Chara, meron. Yun pa lang na malayo sa magulang, hindi easy access sa mga resources niya. Nakakabilib ng kinaya niya yon. Depensa ng ama ni Chara. Whatever, nag-roll eyes pa ito. Muling nagpatuloy ang lahat sa pagkain. Iha, gusto mo bang mag-apply sa akin ng trabaho? Kailangan ko ng isang tulad mo na dedicated sa trabaho. Biglang offer ng ama ni Timothy sa akin ng trabaho. Sir, pasensya na po. Maayos na po kasi ako sa pinagtatrabahuhan ko ngayon. Mas maganda ang benefit sa company ko, Iha. Mapag-uusapan din natin ang sahod mo. Pwede kong i-offer sa'yo ang 2 times na sahod mo sa kasalukuyan mong pinagtatrabahuhan. Tempting. Pero tiyak kong kapag grinab ko yung opportunity na inaalok nito, hindi matatahimik ang buhay ko. Lalo na sa 2 babae na hindi masaya na nabibilib sa akin ang padre di pamilya nila. Siguro po, next time na lang po. Gusto ko muna pong ihanda ang sarili ko. Baka masyado po akong ma-pressure at mabilis na ma-burn out. Ihanda ko po muna po ang sarili ko then saka ko susubok sa inyo. Okay, I understand. Pero pag-iisipan mong mabuti ha, Iha. I like you. Yung determination mo. Ang isa sa hinahanap ko sa isang tauhan. Sa papuri ng matanda, na wala na ang ganang kumain, ang 2 babaeng Paulo. Hindi ko alam ang init talaga ng ulo ng mag-ina sa akin. Ka-video call ko si Jan. Katatapos ko lang ikwento rito ang mga kaganapan sa buhay ko nitong mga nakarang araw. Kung paano, pagkatapos ng lunch namin sa restaurant, ay pasimple akong hinarang ni Chara para lang sabihin na huwag kong tatanggapin ang anumang offer ng kanyang ama.
Wala naman akong balak pumasok sa mundo ng mga Paulo. Kung si Meredith ay masaya sa pamilyang iyon, ako hindi. Pero hindi pa rin naman ako tutol kay Tim at Mary dahil nagmamahalan sila. Saka mabuting tao ang nobyo ng kapatid ko. Iwasan mo na sila. Hindi mo deserve ang matahin at maliitin ng mga taong masyadong matataas ang tingin sa sarili. Dahil silang sa mga may pera sila at koneksyon sa buhay. Yan na nga. Hindi ko naman totally ginagawang big deal eh. Alam mo naman itong best friend mo. Maunawain sa mga nakakatanda. Sumandal si Jan sa headboard ng kanyang kama. May nakaipit na sigarilyo sa labi. Messy hair. Waring sinasadyang ipakita ang maskuladong pangangatawan. Pogi naman itong si Jan. Kaya nga habulin ng mga akla at babae sa San Agusta. Kaso hindi ka type. Siya yung tipo ng lalaki na papasang modelo o kaya artista na may pagka-bad boy ang dating. Pero hindi naman ito bad boy. Mukha lang. Next week luluwas ako. Anong product ng San Agusta ang gusto mong dalhin ko diyan? Tanong nito. Sabay bangon at nagtungo sa balcony. Ipinatong nito ang phone sa coffee table nito roon. Saka ito nagsindi ng yosi. Aba, kung pwede sana sina Lola. Pagkatapos kong sabihin yon, ay natawa ako. Malabong lumuwas ng metro ang mga yon. Lalo't abala sila ngayon sa pag-aani. I'm serious. Napaira pa ito. Yung pwede talagang bitbitin. Baka kung si Lola Jesusa ang bibitbitin ko, hatawin ako ng tambo nun. You are right. Hindi lang tambo ang ihahataw nun sa iyo. Pati na ang baston niya. Kaya nga iba na lang yung paborito mo. Ipaluto ko na lamang kina Lola mo. Tapos, dadaling ko. Nice idea. Pero, ipamalengkoy mo sila ha. Babayaran ko na lamang dito. Baka kasi gumastos sila eh. Baka ma-short sila sa budget nila. Walang problema sa budget. Kahit nga buhayin kita rito sa San Agusta ay pwedeng-pwede. Umuwi ka na lamang kasi. Hambog? Kapag ka nandyan ako, iisipin na naman ng mga tao na magjowa tayo. Kaysa naman makalapit yung mga ino-offer ng nanay ko na babae. Daig pa ng nanay mo ang bugaw eh. Pareho kaming napabungis-ngis. Totoo naman kasi, nagugulat na lamang si Jan, may babae na sa kwarto niya. Pakana ng ina nito, tapos kung sino-sino ang sineset up na ka-blind date. Yung mga babae naman na ipinapakilala, okay na okay sa kanila. Paano ba naman, kahit hindi marunong trumato ng tama, ang best friend kong gustong pa rin nila? Kasi nga naman, ang mga pantasya nila, yung mga bad boy, o kaya yung kayang ibato sila sa kama. Shh! Hindi pa rin nagbabago. Maiba nga tayo. Ano naman ang gagawin mo rito sa metro? May kailangan akong asikasuhin na kliyente. Piling mo? Ikaw talagang sasadyain ko? Oo naman. Di ka nga namimiss mo nga ako. Kasi, miss mo na ako. Pati yata amoy ng utot ko namimiss mo na eh. Disgusted na napatitig ito sa kamerang ng phone nito. Kadiri ka talaga, Claudette. Miss mo naman. Kaya kung nakakadiri ako, magtiis ka. Shh, whatever. Makikitulog na lamang pala ako dyan sa apartment mo. Sayang kung mag-hotel pa ako. Don't worry. Magdadala rin ako ng groceries. Para naman hindi mo masabing nag-uubos lang ako ng budget. Kaya the best ka nag-thumbs up ako rito. Tamang-tama na magpapaalam ako ritong ibababa na ang tawag nang may mag-doorbell. I-charge ko muna ang cellphone ko bago tinungo ang pinto para silipin ang tao sa labas. Takang binuksan ko yon nang makita ko si Timothy sa gate. May dalang pizza at beer ang lalaki. Clau, pakibukas naman itong gate oh. Nangangawit na ako Dahil doon,
Ay tinakbo ko naman kahit nakayapak pa ako. Anong ginagawa mo na naman dito? Pabirong tanong ko rito. Kailangan ko na naman ng tulong mo. Baka sakali this time mapagbigyan ako ng kakambal mo. Nauna na itong pumasok at sumunod naman ako. Pagdating sa sala, ay agad akong naupo sa single couch at ito naman ay naupo sa pahabang couch. Agad akong inabutan ng beer, pero kinuha ko lang yon at hinawakan. Susubok na naman akong mag-propose. Panimula nito. See? Hindi nabawasan ang pag-ibig nito sa kakambal ko. Kahit pa sa unang subok nito ay nabigo ito. Nakakabilib. Okay, may naisip ka na bang plano? Ano kaya kung yayain ko siyang mag-out of town? Pwede ring abroad. Sa totoo lang, mas kilala mo ang kakambal ko. Sa tingin mo ba magugustuhan niya yung ganyan? Actually, ang simple kasi ng kapatid mo. Ayaw nung nag-aaksaya ng pera. Ayaw niya yung mag-aabala ng tao para sa kanya. Then mag-propose ka sa kanya nang kayo lamang. You think so? Tumango ako. Saka dumampot ng pizza na ito ang nagbukas. Kaysa magrenta ka ng restaurant, simple lang naman ng pala ang kakambal ko. Bakit gagawin mo pang komplikado? Kahit pa anong setup nyo, kung gusto kanyang pakasalan, oo yun. Napasandal si Timothy sa sandalan ng upuan. Napabuntong hininga ito na waring nag-iisip. Saka tinungga ang beer na hawak niya. Mahal ko talaga ang kapatid mo. Gusto ko na siyang maging asawa at maging ina ng mga anak ko. Then, wag mong sukuan. Oo nga pala, Tim. Bakit malaki ang agwat ng edad nyo kung nagkakilala kayo nung college kayo? 2 beses akong nag-college. Magkaibang kurso. Wow, ibang klase ka. Bilib naman ako sa'yo. Ako nga, kasi simula pa lamang mag-aral ng college noon, gusto ko na agad matapos. Tapos itong lalaking ito, double degree holder pa. Wala akong balak sukuan siya. Inilaban namin ang relasyon namin sa pamilya ko. Nag-doubt din ang parents niyo sa akin. Pero tignan mo naman, both parties tanggap na kami. Kasal na lang talaga ang kulang. Wish ko makuha mo na ang inaasam mong oo. I really hope so. Ngumiti pa ito sa kabumuntong hininga. Naging abala ito sa pag-inom ng beer. Habang ako naman ay nilalantakan ko ang pizza na dala nito. Tamang-tama na nasa kalagitnaan na kami ng pizza session ay may nag-doorbell. Dali-daling tumayo ako at tinungo ang pinto. Agad na nawala ang magandang mood nang makita ko ang magulang ko sa labas. Pero kahit naman ayaw ko silang magtungo rito, wala pa rin akong choice kundi puntahan sila sa gate at pagbuksan sila. Hello anak, bati ni Papa. Agad ako nitong niyakap nang makapasok sila sa gate. Ganon din si Mama. Pero nanatili lang ako na nakatayo. Hindi nagpakita ng ibang emosyon sa kanila. Kaya ni Timothy yan hindi ba? Nandyan ba silang magnobyo? Excited na tanong ni Mama. Hindi na nito hinihintay na sumagot ako. Wala rin naman akong balak. Tumakbo na ito patungo sa pinto. Napasunod na lamang si Papa, ganun din ako. Nasaan si Meredith? Hindi niyo kasama? Takang-ani ng kanyang ina at napatingin ito sa akin. Nasa mukha nito na nakalarawan ang maraming katanungan. Baka nga hinuhusgahan na rin ako nito dahil kasama ko rito sa apartment ko ang nobyo ng kakambal ko. Tita, pasensya na po kayo. Huwag po ko sana kayong mag-isip ng masama. Nagpapatulong lang po ako regarding po sa plano ko for Mary. Mabilis na paliwanag ng lalaki. Dito na po nagtatapos ang chapter 25 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.